na mga Lodi, kung napapansin nyo, yan na po yung itsura po ng Mount Apo galing po dito sa Camp Sabros. Yo, what's up mga Lods? It's Big Peps TV. Dahil mainit po ngayong araw na to, naisipan po namin gumala po sa Kapatagan sa Camp Sabros. At marami pong ganap dito mga Lodi. At makikita nyo po, meron po silang pasipline dyan at gusto po ni baby yan. Tingnan nyo po. Pero syempre mga Lodi, bawal po sa bata. Tanungin po natin kung gusto niya nga po. You want that? I want that one. Later. Later na mag-pizza. Dahil nga po hindi pa po kami nananangalian mga Lodi, kakain po muna kami. Pero bago ang lahat, syempre walang humpay na pagpicture po dito sa kanilang entrance mga Lodi at napakaganda po talaga ng view. Kahit ilang beses na po kami nakabalik dito mga Lodi, hindi po kami nagsasawa dito sa lugar na to. Bakit po? Sobrang lamig po kasi at ang ganda po talaga ng mga tanawin. Kahit po tirik ang araw dyan mga Lodi, malamig pa rin po talaga. Pasensya na po pala sa photo bomber namin sa likod ha. Tara na mga Lodi at maglakad para po makapagtanghalian na. 2:00 na nga po pala ng hapon dito nung dumating kami. Kaya po walang duda, gutom na po itong dalawang batang ito. Ito po pala yung daan para po makapunta po tayo sa kanilang kainan at napakaganda po talaga ng view dito. Pero din po mga cottage dyan sa labas mga Lodi para kung gusto nyo tumambay pwede po kayo mag-chill dyan. At malinis po yung CR nila dito mga Lodi in fairness at walang kaamoy-amoy na panghe. Hindi po kagaya ng ibang pinupuntahan po natin mga park wala pong alaga. Sobrang marirelax po talaga dito sa Camp Sabros dahil nga po sa mga tanawin at sobrang lamig po talaga. Nagfa-fogs po dito mga Lodi. Depende po sa panahon din. Pero kahit sobrang init po sa Davao City mga Lodi, dito po sobrang lamig po talaga. Kaya paalala po pag pupunta po kayo dito mga Lods, kailangan nyo po magsuot ng jacket. At nandito nga po pala tayo sa restaurant nila mga Lodi. May mga bar din po dito at yung concept nila dito nakakatuwa po talaga. Pagpasok nyo po sa kanilang bar mga Lodi, sobrang classic po talaga tingnan. Oldies na oldies. Kala nyo po nasa panahon po kayo ng mga Indian at saka ng mga cowboy. Nakikita nyo rin po pala dito yung mga koleksyon ng mga sasakyan na sobrang lumang-luma na mga Lodi. No? At dito nga po sa pagpasok natin mga Lodi, agaw atensyon po talaga ang forma mga Lodi. No? Sobrang oldies po ng lugar at makikita po natin dito si Mr. Elvis at may lumang kotse po dyan. Siguro mga Lodi, mahal po yan dahil classic at saka mamahalin pong koleksyon yan. Hindi ko lang po alam mga Lodi kung napanood nyo po yung mga previous vlog ko po na nandito po kami. Dyan po talaga kami pumapwesto mga Lodi sa dulo dahil overlooking po dyan. At meron din po pala silang bilyaran dito para kung gusto nyo mag-chill, mag-inom, ayos po dito. At meron din po pala sila ditong jukebox mga Lodi. Hindi ko lang po alam kung naabutan nyo po yan yung mga kabataan ngayon. Basta yan po yung inuhulugan tapos magpipindot ka po ng number. At dito na nga mga Lodi, nagmimili na po ng o-ordering pagkain si Mrs. Parang sinumpong na po si kuya ng gutom niya at galit nga po, wala pa pong pagkain. Po mga itsura ng mga ano ko kapag gutom mga Lodi, pasensyahan nyo na po At yan po yung aking anak na si Kulot-Lot So dito nga po pala mga Lodi, dumating na po yung order ng pagkain. Dami po naming na-order dito. Hindi po namin akalain na sobrang dami po pala ng sinigang na baboy na yan. Hindi po kasi nila 3 to 4 persons lang po mga Lodi. Parang pangwaluhan po yan At nakiusap din po pala kami kay ate na nag-serve sa amin na magpa-picture po. At ito po yung kuha dyan sa overlooking na nasa gilid po kami mga Lodi. Ang ganda po, di ba? Dahil nga po gutom na po sila, inumpisa na po namin kumain. O baka sabihin ng iba yan, di kami nagdadasal tapos na po kami magdasal dyan mga Lodi. Grabe mga Lodi, sobrang nalula po ako dito sa aming na-order. Sobrang dami po talaga niyan. Pakita ko po sa inyo mga Lodi kung gaano po kainit nitong sinigang na baboy. Ayan po, ang sarap po talaga. Dahil sa malamig po yung panahon, saktong-sakto po yung ulam namin na mainit na sabaw. Ang kulit no mga Lodi, dahil mainit sa Davao, pumunta kami dito, tapos hihigop rin po pala kami ng mainit na sabaw ng sinigang na baboy. Ipa-fast forward ko na lang po pala yung pagkain namin dito mga Lodi para makita nyo po yung makaganapan. Sobrang nagustuhan ko po yung luto dito ng chef mga Lodi dahil tamang-tama lang po yung asim niya at yung alat niya mga Lodi. At marami rin po yung mga ingredients dyan, lalong-lalo na po yung paborito kong kangkong. Hindi ko lang po gusto dito yung iced tea nila mga Lodi dahil sobrang tamis po, kailangan po dagdagan po ng tubig. Alam nyo po ba dati mga Lodi, hindi po talaga namin kayang pumunta sa mga ganitong lugar at hindi po namin kayang kumain sa mamahaling restaurant. Kaya po mga Lodi, kapag may sobra po akong pera, pinaparamdam po sa aking mga anak yung hindi ko pa naramdaman nung ako yung bata pa. Kaya para sa mga kabataan yan, magpasalamat kayo sa Diyos at sa pamilya ninyo kung ano man meron yung binibigay sa iyo ang inyong mga magulang. Dahil hindi lahat ng mga kabataan ay nakakaranas ng magandang buhay. At ayun nga po mga Lodi, parang nag-toothpick lang po si Mrs. yan. Bigla na magic yung pagkain sa pagkainan Papakita ko po sa inyo kung magkano po yung nabayaran namin
Tigsi 50 po pala yung aking binayad dyan. Alam nyo naman po kung saan po galing yung aking mga pera, no? Sa barya-barya lang po nagagaling ang kinikita ni Peps TV, pero malaki po na itutulong sa aming buhay at kasiyahan sa aking pamilya. Dahil tapos na po kami kumain mga lodi, puntahan na po natin yung gustong sakyan po ng aking mga anak. At eto na nga po, excited na sila. So what's up mga lods, and subukan natin tong zip line nila. Pero dahil isang pamilya kami, yan po yung sasakyan natin, yung cable cab ba tawag dyan. Yan. Ang bayad nga po pala dito mga lodi, 200 pesos po sa mga matatanda, at yung 5 years old po 100 pesos. Tapos yung 2 years old po mga lodi, wala pa pong bayad. At ito na nga, binigay na po natin kay kuya yung ticket. At siya rin po yung mag-a-assist sa atin dito mga lodi, no? Napakabait po niya ni kuya. At nagtanong po tayo dito kung okay lang po ba talaga sa mga bata, kung safe po ba. Ang sagot niya po, ito po. Safe ni sa ano no? Bata? Ayan mga lodi, safe naman daw po sa mga bata, kaya hindi na po ako masyado kinabahan dito. Siya rin po pala mag-a-assist sa inyo mga lodi para maging safety po ang inyong biyahe dyan. At meron pong bakal na para po mag-lock po kayo at hindi po basta-basta mahulog po sila po sa kayo. Wala. Ganito si Mami ka? Dito ka, Mami. Pwede siya palikudon po, ma'am. Dito ka, likod ka dito. Si Sisi, gunita na ako eh. Dito na sa sisi. Wala mo yung phone po, picture na. Kalamay. Dito nga mga lodi, tinanong po tayo ni kuya kung meron ba tayo cellphone para picturean na po kami. At eto po yung kanyang kuha, napakaganda po, di ba mga lodi? Para sa akin mga lodi, ang magandang litrato ang magkukumpleto sa masayang alaala na ginagawa nyo po sa inyong pamilya. Kaya shoutout kay kuya na nagkumpleto po sa masayang gala ng aming pamilya. Ito. Papunta po mga lodi, may kasabay po kami dyan. Sila po yung magsisipline po at iba po yung kanilang destinasyon. Wow! Hi! Look oh! Oh no! Hulog ang cellphone. Bye-bye! Ganahan si Sisi. Wow! Yellow! Wood! Look at it! Dada! Hi! Put it down, cellphone. Okay lang. Watch lang to, no? Wow! Wow! Kitang-kita po sa itsura ng aking mga anak na sobrang saya po nila dahil nakasakay po sila dito. Sobrang taas na po namin dyan mga lodi. Tingnan nyo po yung fine tree, ka-level lang po namin. Para nag-isip bata nga rin po ako dito kung makareact mga lodi, no? Actually mga lodi, nakapag-zipline na po ako dito. Pero iba po pala yung feeling pag nandito po tayo sa cable cab yata ang tawag dito, no? Mas nakikita po natin yung kagandahan po ng kalikasan dahil mabagal lang po ang takbo nito. Kung zipline po kasi mga lodi, ang bilis lang po, parang wala lang pong 1 minuto eh. Pero dito lasap na lasap mo po yung kagandahan ng mga views at saka yung mga puno, 'di ba? Ang presko po ng hangin at ang lamig pa po dito. Diyan nga po pala sa unahan mga lodi, ililipat na po yung nakasabay namin at magsisipline po sila sa may bandang unahan at papakita ko po sa inyo kung paano po yung sitwasyon kapag nagsipline po kayo dito. Pero mga lodi, pakita ko lang po sa inyo yung kaganapan, anong pabalik na po kami, ito po yun. Natakot po ang anak ko doon sa ginawa ni kuya, pero part po pala ng biyahe niyo yun. At ito po gaya ng sinabi ko, papakita ko po sa inyo kung saan po kayo lalabas kapag nag-seatplane po kayo. Ayan na oh. Look oh, Mabik oh. Mabik! So far mga lodi, sa tagal na po nitong Camp Saboros, wala po naman po nababalitaan na nagkaroon po ng disgrasya sa mga zipline po na ginagawa dito. Pansin naman po natin kung gaano po nila pinangangalagaan ang kanilang customer dito mga lodi. Hindi lang po pala zipline at saka mga resto bars ang meron po dito. Meron din po silang overnight dito mga lodi, no? May mga kwarto-kwarto rin po at may ginagawa nga po dito pag uwi po namin. Sa mga gusto rin po mag horseback riding, meron din po pala sila dito. Kaya lang po hindi na po namin pinasakay ang mga bata dahil sa tingin ko po hindi pa po nila kakayanin. Mas maganda po pumunta na maaga dito para mas sulit nyo po yung lugar at sobrang hindi po kayo magsisisi. Ang ganda-ganda po talaga. Lalong-lalo na po yung mga overlooking na maganda po pagpicturan at pwede po ninyo pang profile
profile picture gaya po nito mga lodi. Oh. Ang ganda po talaga. Kasi papakita ko rin po sa inyo ang Mount Apo. Mas klaro po kasi siya ipakita kapag pauwi na po galing po ng Camp Sabros. Pag pauwi na po pala kayo mga lodi, may exit po dyan sa inyong pinagparkingan. Yan po inyong susunding daan. Mag-aantay lang po kayo ng mga ilang minuto para po maklear ang daan kasi one way lang nga po ito. Kapag meron na pong magsenyas at saka umangat na po yung harang dyan mga lodi, ibig sabihin po nun pwede na po kayong bumaba. Sinadya ko pong hindi pakita sa inyo yung ganap, papunta po kami para mas ma-feel po ninyo ang ganda po talaga ng daanan po nila dito. Entrance pa lang po nila sobrang sulit na po. Dahil napapaligiran po kayo ng fine tree mga lods at malalaking puno. Tingnan nyo po yung daan mga lodi ha. Tingnan ko lang kung hindi kayo ma-amaze. At sa bandang unahan nga lang po mga lodi, papakita ko na po sa inyo yung itsura po ng Mount Apo. Galing po dito sa tanawin po ng Sabros. Ito lang po talaga yung tanging daan papunta po ng Camp Sabros at pauwi po galing po ng Sabros. Kaya po hindi po pwede magsalubong ang dalawang sasakyan kasi nga po hindi po kakasya. At dyan po sa may bandang unahan mga lodi, makikita po natin yung mga nagpapaarkila po ng kanilang mga kabayo. Kaya hindi ko na rin po pinakita kanina dahil dito po yung daanan po ng mga nagpaparenta po ng mga horseback riding nila. Dito rin po sila dumadaan pagpapauwi na rin po sila. Ayan na mga lodi, kung napapansin nyo, yan na po yung itsura po ng Mount Apo galing po dito sa Camp Sabros. Mas lalong lumilitaw ang kagandahan itong Mount Apo, lalong lalo na po hindi po siya natatabunan. At kung mapapansin nyo mga lodi, umaambon-ambon na. Ganito po talaga dito kahit mainit po dun sa may bandang ibaba, pero dito po pag umakyat kayo, lagi pong may umaambon, may nagpa-fogs dahil nga po sa lamig po ng klima dito po sa itaas. So, alam nyo ba mga lodi, pagbaba po namin dyan, sobrang init na po ng panahon. Kaya hanggang dito lang po mga lodi, sana po't natuwa kayo sa aking binahaging video sa inyo. Stay safe and God bless you all mga lodi. Peace!